Maalab na pagbati Pilipinas. Kamusta ang bill natin sa kuryente mga mi? Kaya pa ba? Baka isa rin kayo sa natuwa sa panukalang tanggalin ang system loss charges sa ating electric bill. Sa kanyang ikalimang State of the Nation address, inanunsyo ni Pangulong Marcos na planong amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para bumaba umano ang singil sa kuryente. Agad namang nagpanukala ang ilang mambabatas na tanggalin ang system loss charges at ang VAT na pinapataw dito. Agad ding nag-react ang CEO ng Meralco at sinabing, "Sino magbabayad niyan?" Sir, alangan naman kami. Hindi naman namin ginamit yung kuryente. Ang system loss ay kuryenteng nalikha pero hindi nakarating sa consumer. Para itong kuryenteng tumaga sa linya o nawala dahil sa illegal connection. Ayon sa grupong Ibon, dapat lang na power distributors at hindi consumer ang sumalo sa gastos na ito. Hindi niya kailangan bayaran ng isang bagay na hindi naman na-deliver sa kanya. Ang tanong natin, bakit kasi pribadong korporasyon yung nagbibigay ng ganong klaseng utility or serbisyo na dapat ay estado o gobyerno ang nagbibigay? Actually, hindi lang system loss ang ipinapasang singil sa consumer. Sa ilalim ng EPIRA, legal ang pagkolekta sa tinatawag na pass-through charges para automatic na ma-recover ng mga kumpanya ang ginastos nila. Ilan dito ang generation charge, transmission charge, universal charge at iba pang singil. Yung mismong pagpasok pa ng mga bago nilang negosyo sa renewable energy ay kinakarga ng mga consumer yung ganong klaseng charges. So, parang ganito yung itsura niya eh. Yung private corporations, ipinasa nila yung mga charges na yon sa consumers. Therefore, yung consumers ang nagbabayad ng kanilang mga utang. Yung consumers ang pumapasan ng mga risks ng businesses, kasama na dyan yung system loss charge. Samantala, yung gobyerno pumapatong pa ng value-added tax doon sa singilin ng ating kuryente. Tayo na ang may pinakamataas na singilin sa Southeast Asia. Ang tanong, totoo bang tatanggalin ng Pangulo ang system loss charges sa panukalang pag-amyenda sa EPIRA? Sa wakas ba, makikita na natin ang mababang singil sa ating electric bill? Duda ang ilang grupo kung ano ang nasa likod ng anunsyong ito ng Marcos Jr. administration. So kapag nagsalita ang Pangulo na aalisin niya yung isang maliit na pass-on charge sa atin, on top of yung iba na hindi niya inaalis, naisip natin nagre-reorganize lang ang monopolyo, pero hindi iyon tinatanggal. Ang sa atin, ang tingin natin doon, pag ganun, parang nagpapapogi ka lang, no? Kumukuha ka lang ng puntos mula doon sa mga consumers. Ano ba ang tingin ng mga kababayan natin na pribadong kumpanya ang nagpapatakbo ng kuryente? Dapat kontrolado ng gobyerno kasi pag hindi kontrolado, ang masusunod yung negosyante. Tatanggalin yung system loss. Pag hindi kontrolado, taas ng taas yan. Babawiin nila yung system loss eh. Sino ang masusunod? Di ba sila din? Kagaya ng oil regulation. Di ba sino nasusunod? Di ba private? Doon na nga napupunta yung namin pera namin sa bayad ng kuryente. Dapat may din yung government para alam nila i-balance yung mga kakulangan, ganun, saka mga pangangailangan ng mga tao. Ayon sa Ibon, hindi pag-amyenda kundi pagbasura sa EPIRA ang solusyon sa palpak na serbisyo at mataas na singil ng kuryente. Hindi umano dapat pinapasa ang isang napaka-importanteng serbisyo gaya ng enerhiya sa pribadong sektor. Sinasabing hindi mabisa kung ang gobyerno ang magpapatakbo sa energy industry. Pero ipinapakita umano ng 25 years ng EPIRA kung gaano kapalpak ang pagpapatakbo ng pribadong sektor. Lalo na't kita ang inuuna nito kaysa serbisyo. Sa 25 years ng EPIRA, ang ginawa niya talaga sa atin, mula doon sa generation hanggang sa distribution, binigay niya sa private sector. Walang ganung bansa sa Southeast Asia. Kahit papaano ay merong mga kontrol ang kanilang mga gobyerno sa bawat yugto. So ang dapat talaga yung EPIRA mismo, siya mismo yung culprit eh. Hindi amendment ang kinakailangan ng isang batas na ibinigay niya yung isang vital industry sa kamay ng pribadong sektor. Ang kailangan niya ay pagbawi